Ano ba makinig sa mundong puno ng misteryo? Ang pinsan kong si Nate ay miyembro ng Coast Guard at mahigit isang dekada na siya sa serbisyo. Hindi siya yung tipo ng tao na mahilig mag-imbento o magsinungaling. Isa siya sa mga pinaka-praktikal at diretso magsalita na kilala ko, hindi mapamahiin, hindi mahilig sa horror, at mas gusto pa niya ang mga bangka at kaayusan. Ikinwento niya sa akin ito noong tag-init ng 2022. Pinakiusapan ko siyang ulitin ang kwento ng ilang beses dahil sobrang nakakagimbal. At sa bawat ulit, pareho pa rin ang mga detalye. Nangyari ito noong 2017, noong naka-assign siya sa isang lighthouse sa Martinez Rock, malayo sa baybayin ng Maine, para sa 2 linggong maintenance rotation. Ang lugar ay isang matarik at batong isla, wala kang mapupuntahan roon maliban sa isang lighthouse at isang gusaling imbakan para sa gasolina at mga gamit. Walang kuryente, walang plumbing, at halos walang signal. Automated ang ilaw ng lighthouse, pero kailangang bantayan paminsan-minsan kaya ipinapadala ang Coast Guard taon-taon. Karaniwan solo ang assignment, pero dahil nagkaroon ng mga kakaibang electrical failure noong nakaraang taon, nagpasya silang magpadala ng 2, si Nate at isang lalaking nagngangalang Russell. Sa mga unang araw, normal lang ang lahat, maangin, nakakabagot, at paulit-ulit ang gawain. Umaga, nag-check sila ng beacon mechanics, emergency batteries, generator, at nililinis ang kalawang. Gabi naman, simple lang ang hapunan, nagbabasa o naglalaro ng baraha. Inaasahan nila ang isolation, walang problema, pero sa ika-4 na gabi, nagising si Nate bandang 2:00 ng madaling araw na may kakaibang pakiramdam. Hindi siya masama ang pakiramdam, pero parang may mabigat sa paligid, parang bago bumagyo, pero malinaw naman ang langit. Umupo siya at napansin niyang walang ilaw na umiikot mula sa beacon na dapat ay tuloy-tuloy kahit maintenance period. Ginaysan niya si Russell at magkasama silang umakyat sa makitid na spiral staircase papunta sa itaas. Pagdating nila roon, nakita nila na gumagalaw pa ang mga gear pero hindi umiikot ang mismong ilaw. May nakabara, isang malaking piraso ng basang tela, parang kumot o lumang coat na amoy bulok na damong dagat. Nagkatinginan sila, sarado ang mga bintana, nakalock ang pinto, walang ibon o hangin na pwedeng magdala nun. Tinanggal nila ang tela, itinapon sa labas, at bumalik na lang sa pagtulog. Inisip nilang baka weird lang talaga ang insidenteng yun. Pero kinabukasan, nangyari na naman ulit, same time, same problema. Nang umakyat sila, may panibagong tela na naman sa gear. Ngayon, mas maliit na, isang lumang scarf o shawl, kulay pula, durog-durog na ang gilid, basa ng tubig alat, at may mga maliliit na crustacean na nakakapit, parang kagagaling lang sa ilalim ng dagat. Doon na nila naisip, hindi ito coincidence. Sinuri nila ang buong lighthouse, lahat nakalock. Simula noong gabi na yun, sinimulan na nilang harangan ang hagdan gamit ang mabibigat na crate. Naging sobrang maingat sila, nilalak, lock ang beacon room at bedroom palagi. Pero sa ika-7 gabi, may nangyaring hindi na kayang ipaliwanag ni Nate hanggang ngayon. Nasa kama siya, pilit natutulog, nang marinig niyang bumubulong si Russell sa sulok ng kwarto. Pero hindi siya kinakausap, parang may kinakausap sa dilim. Tinanong niya si Russell kung ano ang sinasabi nito, at nagulat si Russell, wala raw siyang sinasabi. Kinagabihan, nakita niyang gising ulit si Russell, nakaupo sa bintana, nakatitig sa mga bato sa ibaba. Sabi ni Russell, may nakita raw siyang nakatayo roon noong nakaraang gabi, nasa gilid lang ng beacon light. Tinitingnan daw sila, pero nawala nang lumipat ang ilaw. Pagkatapos nun, lalong lumala si Russell. Hindi na siya natutulog, hindi na rin halos nagsasalita. Nagbubulong siya tungkol sa mga tunog sa pader o boses sa hagdanan. Sa ika-9 na gabi, pareho nilang narinig ang mga yapak sa itaas, hindi lang normal na ingay ng kahoy, kundi totoong, mabagal na hakbang mula sa beacon room pababa. Tinignan ni Nate si Russell, nakapwesto na ito sa paanan ng hagdan, nakatingin pataas, nanginginig. Tinanong ni Nate kung siya ba ang umakyat. Hindi raw, ni isa sa kanila ay hindi gumalaw. Nang tumahimik ang paligid, mas lalo silang natakot. Gabi-gabi na silang natutulog na may kutsilyo sa ilalim ng unan at may harang sa pintuan. Sa ika-11 gabi, bumalik ulit ang problema sa beacon. Pero pag-akyat nila, bukang-buka ang pinto ng beacon room, parang may sumipa. Malakas ang hangin,
At nang pumasok sila, hindi lang hinto ang ilaw, sinasadya itong sirain. Ang industrial-grade bulb, tinanggal at inilapag sa gitna ng kwarto. Hindi basta-basta matanggal ang bambilyang yun. Habang nakatingin si Nate, naramdaman niyang may malamig na bagay na dumaan sa likod niya. Paglingon niya, wala namang tao. Pero si Russell, namumutla, nakatingin sa pader, binubulong na may kamay daw na lumabas mula sa mga bato. Tumakbo silang pababa at nagkulong sa kwarto. Hindi na nakatulog si Nate. Si Russell, nag-umpisang umuugoy sa sulok, may kausap na hindi nila nakikita. Kinabukasan, tumawag si Nate gamit ang emergency Saturday phone at sinabing may serious mechanical failure. Dumating ang rescue boat hapon na, pero heto ang pinaka-nakakatindig balahibo. Pagdating nila, tinanong sila ng crew tungkol sa distress call na natanggap nila 12 minuto pasado 2:00 ng madaling araw. Pero ayon kay Nate, wala siyang ginawang tawag sa oras na yun. Sabi ng deckhand, may tawag silang natanggap, punong-puno ng static, at isang boses ang nagsabing may kasama kami dito. Tapos naputol ang linya, walang imik si Russell buong biyahe pabalik. Pagkalipas ng ilang buwan, nag-resign siya sa Coast Guard. Ni minsan, hindi niya ikinwento kung ano talaga ang nangyari. Si Nate, patuloy pa ring naka-assign sa maintenance duty paminsan-minsan, pero sabi niya, hindi na siya babalik sa Matt Innes Rock.